mukhang hindi na yata talaga matatapos ngayon ang mga bangayan sa pagitan po ng mga senador, mga tol. Pero pabor ba ito sa taong bayan? Actually, pwede po natin tingnan na pabor, pwede rin naman natin tingnan na hindi pabor. Doon ako titingin sa pabor. Bakit ko po nasasabing pabor ito? Kasi kapag ka meron pong lihim o maling ginagawa ang isang senador, definitely malalaman po ito ng taong bayan. At mukhang ganyan po yung nangyayari ngayon. Dahil may mga bangayan sa loob po ng Senado sa pagitan ng mga senador, hinahalungkat ng mga senador na ito ang mga baho ng isa't isa. Si Alan Peter Cayetano, inaakusahan si Senator Ping Lacson na bigla daw pong yumaman. Dumoble daw. Pero kinorek po siya dyan nitong si Lacson sapagkat mali siya. Kung hindi 4 na beses ang naging pagyaman ni Senador Lacson, pero ito daw ay sa maayos na kaparaanan. Ibig sabihin, legal sa pamamagitan po ito ng mga negosyo. Binabanatan din po nitong si Alan Peter Cayetano, itong si Senator Erwin Tulfo. Kaugnay po ng napakalaking yaman daw po nito. Pero meron pong sagot diyan si Erwin Tulfo na re-reaksyonan po natin yung interview sa kanya kanina. Ngunit, ito po yung medyo interesting dito mga tol. Dahil maingay itong si Alan Peter Cayetano at mukhang hindi ito nagugustuhan ng kanyang kapatid, si Director Lino Cayetano, ang kasalukuyang General Manager ng PTB4. Siya pala yung pinanggalingan ng impormasyon. No? Yan ang nireveal ni Senator Erwin Tulfo kanina sa interview na napakinggan ko sa kanya. Si Director Lino Cayetano daw po ang nagnanais ngayon na maimbestigahan itong si Alan Peter Cayetano kaugnay po ng flood control projects diyan po sa Taguig City. Nako. Pagdating talaga sa politika, mga tol, nasisira ang relasyon ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan, ano? Biruin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, winalanghiya ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Tapos ito namang si Lino Cayetano, hindi ko naman pwedeng sabihin winalanghiya niya si Alan Peter Cayetano dahil pagkakaalam ko baligtad ang nangyari. Ang nang walang hiya dito kay Lino Cayetano ay itong si Alan Peter Cayetano, no? Kasi politika eh. Pero yun nga po mga tol, ano? Hindi po ito chismis. Ito po ay nagmutawi mismo sa mga labi ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan po natin ang naging interview sa kanya kanina. Oh, by the way, ito nga po yun, no? Yung impormasyon pala na ito, akala ko nanggaling talaga kay Senator Lacson. Anyway, ibigay natin yung benefit para kay Senator Lacson sa paglalabas ng impormasyon na ito. 6.79 billion pesos budget insertions in 2025 GAA. Pero ang nananawagan ngayon ng isang investigasyon mula sa Senado ay si Direk Lino Cayetano, ang kapatid nitong si Alan Peter Cayetano, ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ayan. And then, sir, ito po medyo pampainit na ulo o ano ba? Hindi ko alam kung magiging reaction nyo. Kahapon po, as you know, ay nag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano at dalawa po kayo ni Senator Lacson. Tumatawa na kayo, sir. Hindi lang kahapon. Pati kanina lamang nag-live stream si Alan Peter Cayetano. Hindi ko pa alam kung ano yung nilalaman ng kanyang mga sinabi kanina. Kaya mamaya, kung gusto nyo pa rin pong manatili kay Top 1, re-reactionan ko po yung kanyang live streaming. Kani-kanina lamang. Pero uunahin po natin itong si Senator Erwin Tulfo. Ano kayo ni Senator Lacson na binanatan niya? Kayo daw, yung dati sabi niya, tuta kayo ni Senator Lacson. Kahapon ang sabi niya, bata, hindi na tuta. Hindi na promote na siguro, bata. Nakakatuwa. Alam mo, natutuwa ako sa mga post ni Senator Alan Cayetano. Tuwan-tuwa ako. Hindi ko naman pinapanood dahil wala namang katuturan, pero yung mga reactions lang, yung mga nagsasabi. Ay, nako, coming from Senator also, ano? Wala daw katuturan ang mga pinagsasasabi nitong si Alan Peter Cayetano, ayon kay Erwin Tulfo. Sa akin, so natutuwa naman ako yung mga sinasabi niya. So, all I can say is like,
Okay lang. Na magsalita siya na magsalita yan. Karapatan naman yan siguro. Mag-Facebook siya na mag-Facebook. Mm-mm. Mahilig naman siya. Baka yun ang hobby niya. So, pagbigyan na lang. Wag nang hayaan na lang Pero siguro. ang sinasabi niyo ho kasi ay kayo daw po sumusunod dun sa direksyon ng Malacanang sa takbo ng investigasyon dun sa flood control scam at may sinabi rin daw po kayo na wala na kayong balak na investigahan yung flood control. Ano nga ho ba ang plano, Hindi sir? totoo yun. Hindi totoo. Fake news yun. Mali siguro ang pagkarinig ni Senator Cayetano. Mhm. I did not say na hindi natin imbestigahan. What I clearly said, Nympha, imbestigahan natin, ituloy natin. Pero paano na lamang yung mga tao na sinampahan na ng kaso na nandoon na sa ombudsman? Mhm. Uulitin natin, iimbestigahan natin ulit. Namin yung mga ilang senador, ilang yung nga, na lumabas na sa mga diary siguro, nabasa nyo, pati si Speaker of the House, dating Speaker, sasampahan ng kaso, sabi ni Ombudsman Remulla. O si Saldico, nakasampahan, nakaliwa kanan. Yung mga congressman na nagtataka ako, nandoon pala sa ICI, nandoon sa DOJ, sasampahan ng kaso yung mga congressman na nabanggit ni Curly Vizcaya. Mhm. So ano pang imbestigahan natin? Unless kung may panibagong mga tao na naman, o bukod sa flood control, may mga farm to market, kung naisumite na yung mga pangalan sa ombudsman, hindi ba parang redundant na yun? Uulitin na naman natin, kung pareho din naman kaso, kung kunwari Saka dapat maging malinaw sa ating lahat mga tol na ang trabaho po ng lehislatibo pagdating po sa isang investigasyon ay in aid of legislation. No? Huwag po nating ipagkakamali na pilit pinalalabas nitong sina Cayetano at grupo nila na parang pagka sila yung nag-imbestiga, yun na kaagad yung mangyayari kung ano man yung impormasyon na lumabas sa investigasyon ng Senado, yun na kaagad ang magiging pamantayan sa kaso. Hindi po yun totoo. No? Recommendatory lamang po ang legislative inquiry or investigation. Sa huli, ang magsasampa ng kaso sa hukuman, walang iba kung hindi ang Ombudsman or Department of Justice. But most of these cases, kaugnay ng flood control projects, lahat po yan dahil ang lalaki po ng mga involved matataas na involved na personalidad, ay ombudsman ngayon ang humahawa. No? Ngayon parang gustong sabihin nitong grupo ni Cayetano na mag-imbestiga para saan? Para sa mga nasa ombudsman na at isasampa na ang kaso sa hukuman, katulad ng binanggit niya na si Congressman Martin Romualdez. Hindi na kailangang imbestigahan si Congressman Martin Romualdez ng Blue Ribbon Committee. Ang may hawak na po ngayon dyan ay ang ombudsman na alam naman natin ngayon, sooner or later, isasampa na po ang reklamo sa hukuman laban kay Congressman Martin Romualdez. At ako, okay lang sa akin yan. No? Walang problema sa akin kung sampahan ng kaso si Congressman Romualdez. Kasi maniniwala kung wala siyang kasalanan, edi mapapawalang sala siya. Pero kung may kasalanan siya, dapat managot siya. No? Hindi ako magbubulag-bulagan sa mga sitwasyon kung sinasabi ng ombudsman may ebidensya. E di tingnan natin ngayon kung yung ebidensya na yan ay titindig sa pamantayan ng katarungan. At syempre, alam naman din natin na kahit may mga ebidensya, kung ito naman ay hindi mai-establish yung guilt ng walang halong pag-aalinlangan laban sa suspect or sa akusado, hindi rin yan magiging matagumpay. No? Kaya sa mga sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez, huwag tayong maging masyadong defensive. Ano? After all, sabi nga natin, pananagutan. May mga ebidensyang inihahain laban sa kanya, di harapin niya sa tamang forum. At yon ang korte. No? Kasi ako, tiwala ako na wala siyang kasalanan. Pero, yung pagtitiwala na yan, kung sa huli, sabihin ng korteng may kasalanan siya, tatanggapin ko yun. At dapat managot siya. Kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat aplikable yun. Wala dapat ditong exempted. No? Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, kung meron siyang mga paglabag sa batas o korupsyon na ginawa, then after
ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo o sampahan ng kaso. O kaya, next year, sampahan nyo ng impeachment. Pero siguraduhin nyo lamang na may mga ebidensya kayo. Kasi ako, malakas ang paniniwala ko na hindi corrupt si Pangulo, na hindi niya gagawin ang mga inaakusa sa kanya ng mga kritiko niya. Kapag dating kay Sara Duterte, ibang sitwasyon. Siyempre, kritiko ako ni Sara Duterte. Naniniwala naman ako ngayon na meron siyang kasalanan. Pero kung wala rin kasalanan, sa huli malaman, tatanggapin ko, nagkamali ako. Mapapahiya tayo. Ganun lang naman yun. No? Wag nating iiwas yung tao sa mga kaukulang kaso kung alam naman natin na may mga ebidensyang ibinabato sa kanila at ito, higit sa lahat, dumating na sa proper forum. Kay Sara Duterte, impeachment trial. Then, magpatuloy. Huwag pigilan kung ano man yung mga prosesong legal. Katulad po ng bank at tax records. Huwag nilang pigilan na ito'y mabuksan. Sapagkat, pabor nga para kay Sara Duterte kung tutuusin. Kung wala siyang tinatago o disampal sa mukha nating mga kritiko niya, balik po tayo dito kay Senator Erwin Tulfo. Ako siya ng ika nga, meron siyang flood control na 6 billion. Ulitin na naman natin na 6 billion dito, naisampa na yun sa korte. Yun yung sinasabi ko, hindi ko sinasabi imbestigahan, hindi na imbestigahan. Tuloy po tayo, lalo na po yung mga nagsalita-salita ng mga dating bodyguard, isalde ko, ipapatawag ho natin yun. Sila Baligod, sila Mike Defensor, papatawag ho natin yun. Ang gusto ko lang Speaking dyan sa mga marites na yan, napansin niyo kaya talagang malakas ang paniniwala na ang nasa likod ng mga marites na yan, yung nakakulong na ngayon na si Mike Defensor. Pero ninyo, simula nung nakulong siya, ano na naging activity ng mga marites? Wala na. Nag-iingay pa ba sila ngayon? Pa-Facebook na lang yung attorney si Libito Baligod. Pero yung pagpunta nila from one place to another para magsagawa ng press conference, wala na. Kasi wala nang sumusupply. Di ba? Wala na magtutusto sa kanilang mga logistical needs. Paano ka pupunta sa isang lugar kung wala kang transportasyon na gagamitin? Paano mo magagamit ang isang lugar kung wala kang pangbayad sa upa nito? O, nakakulong na yung tao eh. Napansin nyo ba yun, mga tol? Ewan ko, pag hindi nyo napansin yun, malamang hindi kayo nanonood ng mga balita o nagbabasa ng mga impormasyon sa social media. No? Simula nung nakulong si Mike Defensor, tahimik na yung mga marites. Ang tanging maingay na lamang sa kanyang Facebook pa, itong si Attorney Libito Baligod. makita, mga problema kasi kay Senator Cayetano, daldal siya ng daldal na flood control. Alam mo ba, Nympha, ni minsan, itong 20th Congress, hindi pa sumipot yan sa Blue Ribbon na hearing ng flood control. Ni minsan. Tanungin mo siya, sir, nag-attend na ba kayo ng Blue Ribbon hearing? Katulad Ni niya, isang beses. di ba? Puro ka ingay. Ang ingay-ingay mo di umano sa korupsyon, laban sa korupsyon. Tapos, yung mismong komite na ikaw ay miyembro, hindi ka dumadalo. Isa lang ang dinaluhan nitong Blue Ribbon Committee kuno eh. Nung natanggal na sila sa kanilang posisyon, tapos pinagpipilitan pa rin nila siya bilang Senate President at si Rodante Marcoleta bilang subcommittee chairman. Nang noon ay, ang chairman naman ng Blue Ribbon ay si Pia Cayetano. Yun lang ang natatanging dinaluhan nitong si Alan Peter Cayetano. Pero simula nung na-establish yung Blue Ribbon Committee sa 28th Congress, nung nagsimula ng hearing ang noon ay chairman nitong si Rodante Marcoleta hanggang kay Senator Ping Lacson at ngayon kay Erwin Tulfo, never na nagpakita itong si Alan Peter Cayetano sa mga pagdinig na yan. Nasaan yung moral ascendancy nito? Kung siya mismo ayaw niya mag-participate kahit doon sa kakampi niya noon na si Rodante Marcoleta. Hindi pa siya nag-attend. Member naman siya. Member siya ng Blue Ribbon. Member siya ng Blue Ribbon. Kasama siya.
bakit hindi siya nag-a-attend? Tapos ngayon, pinipwersa niya. Pangalawa, yung sinasabi niya na sunod-sunod sa Malacanang. Sabi ni Judy Velasco Simacon, maniwala kayo kasi sabi ng ICI walang nakita kay FHS, former Speaker Martin Romualdez. Una, wala pong sinabi ang ICI na walang nakita kay SMR. Ang sinabi po ng ICI sa aking pagkakatanda, pina-further recommend nila sa ombudsman, nire-recommend nila sa ombudsman ang further investigation. Hindi po nalinis ng ICI si Congressman Martin Romualdez. Uulitin ko lamang po yon. Ang sinabi po ng ICI, for further investigation. At ngayon, inimbestigahan po ng ombudsman. Ang sabi ng ombudsman, may mga ebidensya laban kay former Speaker Martin Romualdez at wala akong magagawa doon. Hindi ako pa pwede maging selective dito, mga tol. Pagka si Ombudsman Boyong Remulla nag-imbestiga kay Rodante Marcoleta, paniniwalaan ko. Tapos, yung findings ng Ombudsman kay Congressman Martin Romualdez, hindi ko paniniwalaan dahil sinusuportahan ko si Romualdez. Hindi dapat tayo maging selective dito. Kung ano yung para sa aso, para sa pusa, para sa manok, para sa ibon, yun ay nararapat sa kanila. I am not saying na may kasalanan si Congressman Martin Romualdez. Ang sinasabi ko lamang dito, may nakikitang ebidensya ang ombudsman at dapat umakyat yan sa korte. Same with Marcoleta, Defensor, Jingo Estrada, former Senator Bong Revilla. Kasi wala tayong pinagkaiba sa mga DDS. Kung porket kakampi natin, tapos kinakasuhan ngayon ng ombudsman, hindi natin paniniwalaan. No? Yung pagkakaso, akusasyon pa lamang yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, naniniwala ako na walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez, kaya okay lang sa akin umakit yan sa ombudsman dahil sa huli mapapawalang sala siya dyan. Pero kung meron siyang kasalanan, managot siya. As simple as that. Sa kapansinin ninyo mga tol, nakita nyo pa ba na magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Congressman Martin Romualdez simula nung magkaroon ng issue sa flood control project anomalies? Never ko nang nakita. Sa mga usual na nakikita natin every weekend na magkakasama ang pamilya, madalas noon, before this issue, kasakasama sila. Pero since then, hindi na magkasama. Hindi na natin nakikita pa. Ayokong bigyan ng ibang kahulugan yon, pero na-observe ko lang. O balik po tayo rito kay Senator Erwin Tulfo. Dahil dyan, huwag na nating patagalin. Nasa Oy. linya po natin, walang iba kundi Sandali at napindot ko yung maling button, ano? Dito tayo kay Senator Erwin. Tanungin mo siya, sir, nag-attend na ba kayo ng Blue Ribbon hearing? Ni isang beses hindi pa siya nag-attend. Member naman siya. Mhm. Member siya ng Blue Ribbon. Member siya ng Blue Ribbon. Kasama siya. Mhm. Bakit hindi siya nag-a-attend? Tapos ngayon, pinipwersa niya. Pangalawa, yung sinasabi niya na sunod-sunod sa Malacanang. Si paring Alan naman. Ginagaya mo ako sa'yo kasi nung panahon ni Duterte, sinabi ni Pangulo Duterte, baba, subuka ba siya? Mhm. Pero dapat hindi kasi congressman ka, di ba, Speaker of the House. Siya yun tinutuyong experience niya noong nakarang administrasyon. Ginagaya niya dito, no? Sinabi ng Malacanang na bumaba, Tingnan mo, nasasabihan ka tuloy ng real talk ni Erwin Tulfo. No? Kasi yung sinasabi nitong si Cayetano na aso daw ng Malacanang, itong si Erwin Tulfo, si Lacson, mukhang dapat tumingin siya sa salamin. Sapagkat nung panahon ni Rodrigo Duterte, sa aking paningin at paniniwala, mukhang siya yung aso during Duterte times. Totoo yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo dito no? Nung sinabi ni former President Duterte, baba ka na dyan. Si Lord Alan Velasco na dapat. Nung una, nagmamatigas siya, nagalit si Duterte. Hingi siya ng sorry. Tapos nag-live siya. Sinasabi niya sa live niya, binibigay niya na yung posisyon at move on na daw. Natakot na siya Kasi yung may-ari ng aso, nagagalit na. Sino nga yung aso?
Palit si Lord Alan Velasco. So no choice siya. So bumaba siya. So yun siguro naisip niya, Nimfa, na sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi po, may state of mind ang Senado. Dapat hindi po sunod-sunudan sa palasyo. So nagtataka ako saan niya nakuha yun. May nagsabi sa akin, kasi nung pinababa siya ni dating Pangulong Duterte, bumaba siya, no choice. Yung pong paulit-ulit niyang banat sa inyo at saka kay Senator Lacson, yung pong yun nga, yung sinasabi na kayo ang pinupuntahan ng direksyon ng investigasyon doon sa flood control, yun nililihis para Ganito na lang ligtas. masasabi ko niba para matapos na tayo at marami niya pang tatalakayin. Opo. Kala ko nga nung una matatapos na pero hindi, mag-iinit din si Senator Erwin Tulfo, mga tol. No? Hindi, ang galing nitong reporter Nakuha niya yung nakuha niya yung inis ni Senator Erwin Tulfo. Kaya kahit malumanay ang pagsasalita ni Senator Erwin kinalaunan diyan, ibubulgar niya na ang nagpapaimbestiga, na ang gustong magpaimbestiga sa di umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig, walang iba kung hindi ang kapatid ni Alan Peter Cayetano na si General Manager ng PTB4, Director Lino Cayetano. Siguro mag-ready siya doon sa sinasabi ni Senator Yan nga po Lacson. itatanong ko, sir, May Senator Lacson, yung flood control, may bibigay doon si Yan, tama yan, Naomi Chin. Tama yan. 100% agree ako sa iyo. Sabi niya, top 1, supporter ako ni Congressman Martin kasi naniniwala akong di siya corrupt. Pero kung may ebidensya laban sa kanya, wala tayong magagawa. Dapat harapin niya at ipaglaban niya ang sarili niya. Tama. No? Kasi pag hindi po tayo sumang-ayon sa ombudsman ngayon, wag na tayong sumang-ayon sa iba pang isinagawang investigasyon ng ombudsman. Hindi pwedeng pabor lang sa atin ang dapat paniwalaan natin sa ombudsman. No? Ang maganda nga ngayon dyan, kung makakasuhan si Congressman Martin Romualdez na sinasabi ng ombudsman, sooner or later, malilinaw yan. Pagka sinabi ng korte, wala kang kasalanan, di sampa lahat sa mga nag-aakusa kay Congressman Martin Romualdez, yung mga pinagsasasabi nila, wag naman sana na kinalaunan mapatunayan na may kasalanan siya. Kasi, malungkot para sa atin yon. Dahil nga sumusuporta tayo kay Congressman Romualdez. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. si Senator Lacson. So, susundan ko yun. May bibigay sa akin si Senator Lacson ng mga dokumento, mga papeles. Pag-aaralan muna namin, di ba? Total, miyembro din naman siya ng Blue Ribbon. Ang ginawa ko, lahat ng senador niya, 21 na lang kami, ang miyembro ng Blue Ribbon. Siya, bibigyan din namin ng kopya, di ba? Ng mga affidavit, ng mga testigo. Tapos, alam mo, mas mabigat niya yung position niya ngayon kasi ito nga, may accusation na may flood control sa Taguig. May lumabas sa isang newswire agency sa politiko na willing yung kanyang younger brother mag-testify or nagpapinapaimbestiga ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Tapos, I think dapat mag-focus na siya dito dahil pagbalik, maraming punong-puno yung kanyang kamay na meron pang investigasyon ng NBI, yung sa Southeast Asian Games noong 2019, yung yung cold Oy, meron nagtatanong. I-entertain ko lang muna ito, mga tol. Sabi ni Milagrosa Esperida, paano mag-order top 1 ng t-shirt? Habol po kayo, mga tol. Habol po kayo. Ito po, ibababa ko po yung link ng top 1 merch Facebook page. At mag-message lamang po kayo, sasagutin kayo dyan ni Top Wife. Yun, yung kaldero na 50 million daw, tingin nila, so over budget yung 50 million na yun. So, medyo madami siyang sasagutin ng kaso. May NBI siya na kaso sa DOJ yun. Pero hindi sa flood control, sa Blue Ribbon. So, bibigyan namin siya ng time, definitely. So, sir, kung sakali, iimbitahin po ninyo yung kapatid ni Senator Alan? Yes. And then, humingi siya ng investigasyon Parang may alam yung si Sir Lino. Opo. Parang may alam siya kasi bakit mo pa paimbestigahan ng flood control sa lugar mo? Kung wala ka naman talaga alam mo, yan na mga tol nireveal na ni
Senator Erwin Tulfo, na si Lino Cayetano ang gustong magpaimbestiga sa di umano'y ghost flood control diyan po sa Taguig. May alam siya na hindi siya natutuwa 2022 hanggang 2025 daw. So we will invite him kasama ng mga Marines, paimbitahan namin yung Marines, I'm sorry, they're not Marines, mga bodyguard. Sir, Paimbitahan ko yun, promise. Opo, may sinabi kasi sa Senator Lacson ngayon po sa kanyang Twitter na as of this morning, nagbibilang daw po siya ng informants and witnesses directly or through intermediaries na willing mag-provide ng information and evidence para daw po ilagay sa tamang lugar si Senator Cayetano. Sabi niya sa Payatas, Quezon City Jail. Yung last na usapan namin, merong kuan daw, may mga ganun na lumapit kay Senator Lacson at tungkol nga daw dyan sa flood control sa Taguig. So, sabi ko, sige, tubuin ko lang, titignan natin, Sen, nga, pag lumapit yung tao. Tapos, I don't know kung fortunately or unfortunately, lumabas ngayong umaga or kahapon sa politiko na sinasabing yung kapatid niya, si Lino, yung nakababatang kapatid nila, gustong paimbestigahan ng flood control. Parang sinasabi 6 billion yata yun. Grabe. From 2022 to 2025. So, span of 3 years. Opo, sir, pagka ho ba, di ba ho pagka mga kapwa senador, Yari dito si Cayetano kasi kung sinasabi yan ni Lino, taga dun yun sa kanila. Naging mayor yun. Kaya alam nun kung ano yung mga nangyayari sa dati niyang nasasakupan bilang punong lungsod. Pero syempre, nag-live si Alan Peter Cayetano at nasa sa inyo na ngayon mga tol kung gusto nyo pa rin manatili dito sa ating live stream sapagkat malamang mabibuisit po kayo sa boses nitong si Alan Peter Cayetano. Pero kailangan ko pong pakinggan para naman kahit paano hindi tayo nakasandig lamang doon sa mga gusto natin. No? Kasi as much as possible, gusto kong maging fair dito pero alam nyo naman yung biases ko. Ako'y bias, pabor para kay Pangulong Bongbong Marcos at against sa mga kritiko niya. At in that case, isa sa kritiko ni Alan Peter ni Pangulong Bongbong Marcos, si Alan Peter Cayetano, na lately, sinisisi pa si PBBM sa hindi niya daw natupad na pangakong 10,000 piso sa bawat pamilyang Pilipino. Nung teting to si Cayetano. Pati yung kasinungalingan mo at dahil nangangako ka na hindi mo natupad, isisisi mo pa kay Pangulo. O ngayon, pakinggan natin siya dito mga tol. Blessed Sunday everyone. Magandang hapon. God bless you po. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating OFWs, magandang araw ng linggo. I hope na nakapag-family lunch, at least nakapag-pahinga, time for church, discussions about how much God loves us and our... Wow naman! Napaka-makadiyos talaga ni Alan Peter Cayetano, ano? Pero parang ang hirap paniwalaan, Parang ang hirap paniwalaan. Honor God. Build communities, transform the nation. Wow na wow talaga. country. Siguro magandang starting point kasi tatlong I ang pag-uusapan natin ngayon. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson. Grabe, ano? Yung pong binabanatan niya si Lacson. Isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli. Oh. At pangatlo po, yung impeachment. Okay, sige. I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Yung magandang hapon sa iyo, Pepito Reyes. Vlogger na vlogger. Mar Mantos del... Vlogger na vlogger ang dati na ni Alan Peter Cayetano. Parang hindi na senador, vlogger na.
Nagsha-shoutout pa, no? Pasensya na kayo, mga tol. Hindi ako masyadong nagsha-shoutout ngayon, ha? Pakinggan nyo na lang yung shoutout ni Alan Peter Cayetano. Rufino, Aris Pahe, Lily, Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Nako, Inday, talaga. Gahud. Yan. Talaga nga naman, vlogger na vlogger na ang datingan. Yeah. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ayan. So let's start po with integrity. Okay, sige. Can we all agree po that Tanungin ko kayo, mga tol. May integridad ba to? Si Alan Peter Cayetano? Naniniwala ba kayong may integridad ito? Mag-comment po kayo ng 1 kung kayo po'y naniniwala na may integrity itong si Alan Peter Cayetano. Mag-comment naman po kayo ng 2 kung kayo po'y hindi naniniwala sa mga sinasabi nito at walang integridad itong si Alan Peter Cayetano. Comment 1 kung may integrity. Comment 2 kung wala siya nun. Tingnan ko lang yung inyong saloobin tungkol dyan, mga tol. whatever we do becomes a habit. Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system. Then it becomes our character. Then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, Cheating, stealing, lying. Naku ng teteng, mga tol. Papakinggan ko na lamang sa balita kung ano sinabi niya rito. Ha? At naniniwala ako sa inyo eh. Tama kayo, mga tol. Tama yung comment yung 2. Katulad ninyo, ako'y naniniwala na walang integridad itong si Alan Peter Cayetano. Kaya wag na natin panoorin pa. Antabayanan na lang natin kung ano po yung mga quote card na ilalabas po ng mainstream media sa live stream niya po na yan. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.